Aba naman Carla, kalmahan mo naman. Kapapasok pa lamang ng taon, nakakailang boyfriend ka na agad. Dati, si James, yung mukhang foreigner. Last month, si Kenneth, napakatalino, magaling pumorma. At ngayon, mukhang may bago ka na naman at this time, mukhang mayaman talaga. Ano bang sekreto mo? Share mo naman oh. Yan ang pabirong sabi nitong si Mina sa kanyang kaibigang si Carla. Ano ka ba naman Mina? You know me very well. Ayaw ko sa mga lalaking puro lamang pamacho, puro lamang payabang, puro lamang porma. Kung wala kang datong, di bali na lang. Mina, sabi ko naman sa'yo, di ba? Taasan mo ang standards mo. Hindi porke crush ka, ay crush mo. Hindi porke gusto ka, ay gugustuhin mo. Hindi porke pinapakilig ka, sasagutin mo. Isipin mo. Lahat ng mga bagay na yan, lilipas. Pero ang pera, never. Alam mo, Mina, if I were you, gayahin mo ko. Huwag kang magsettle sa pwede na, sa okay na. Huwag ganun. Kung pwede namang 3 birds in 1 stone, bakit hindi, di ba? If we can have it all, kunin mo na. Kapag nakakita ka ng gwapo, matalino, may negosyo, mayaman at talaga namang mahal ka, eh wag mo nang bibitawan pa. Tingnan mo tong si Lester, di ba? Profile picture pa lamang panlaban na. At mayaman, matalino, kaya kong ipagyabang sa iba. Kahit sa'yo. Yan ang sabi ni Carla, isang dalagang ang tanging hangad lamang ay makabingwit ng isang lalaking kaya siyang iahon sa kahirapan. Yung tipong hindi na nga siya mangangailangan magtrabaho pa, pero maganda ang buhay. Kaya itong si Carla, gagawin ang lahat upang makuha ang puso ni Lester, ang kanyang kaopisina. Itong si Lester at Carla ay magkasama sa isang malaking kumpanya. Bago pa lamang dating si Lester sa company na iyon, pero madami ng mga dalaga na gusto siyang makilala, maging kaibigan. Malay nga naman nila, hindi ba? At isa na nga dyan si Carla. Sino ba namang hindi mahahaling dito kay Lester? Guwapo, marunong pumorma, magaling sa trabaho at hinahangaan ng mga boss. Napakalinis pang manamit. Mamahal ng kanyang kotse at ang bali-balita nanggaling daw ito sa isang mayamang angkan. Itong si Lester ay nagmula sa isang malayong probinsya. Mag-isa nga lamang siya sa Maynila dahil nandito sa Maynila ang kanyang trabaho, iniwan niya ang kanyang pamilya sa malayo. Napakaraming magandang dalaga sa kumpanya ngayon. At itong si Lester, imposibleng walang matipuhan. Pero si Carla, mahigpit ang bantay kay Lester. Nais niyang siya ang makauna dito. Ilang araw at linggo pa ang lumipas, tama nga ang mga babae sa opisina. Binakura na halos ni Carla itong si Lester. Halos siya na nga ang nanligaw dito. Marami namang nagpayo kay Lester na iwasan na nga lamang itong si Carla dahil medyo hindi maganda ang kanyang pangalan sa opisina. Maaring alam niya ang kanyang trabaho, pero pag-usapang personal na, di bali na nga lamang. Ang bali-balita kasi sa opisina, itong si Carla pinagpasapasahan na ng mga workmates nila. O siguro mas tamang sabihing ang mga lalaki sa loob ng opisina ngayon ang ginamit lamang nitong si Carla. Pre, sinasabi ko sa'yo, bago ka pa lang dito, hindi mo pa kilalang lubusan ng babaeng yan. If I were you, mag-isip kang mabuti pare. Hindi naman sa nambabasos ako ng babae pero pare, kumbaga sa isda, hindi na yan sariwa. Isang bagay pa, bali-balita dito sa opisina na manggagamit ang babaeng iyan. Gold digger ika nga. Kaya kung ako sa'yo, kay Luisa ka na nga lamang. Mabait yun, maganda, mahinhin at saka mukhang gusto ka.
Yan ang bulong ng ilang kaopisina nga ni Lester sa loob ng kanilang departamento. Si Lester, napapatawa na nga lamang. Ay naku pare, hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin ang mga bagay na iyan. Hindi yan ang focus ko ngayon. Ang gusto ko, gumanda yung trabaho ko sa Maynila. Pero, kung tungkol kay Carla, wala kang dapat ipag-worry. Alam ko ang karakas niya. Ano bang akala mo sa akin pare? 12 years old? Teenager? Sabi nga sa kanta, if she likes the player, I love the game. Sige na. Magtrabaho na tayo. Anong oras na oh? Malapit nang mag-lunch break. Sige na. Ilang mga linggo pa ang lumipas, ilang mga buwan. At itong si Lester, halos hindi na nga nanligaw kay Carla. Pero grabe, kung siya ay maangkin ito ay sobra-sobra. Ni ayaw siyang hayaang makipag-usap sa mga katrabahong babae. Grabe kung makapang-angkin ay hindi naman sila. Itong si Lester, napapatawa na nga lamang dahil alam na nga niya kung anong klase ng tao itong si Carla. Isang hapon, kinausap nga nitong si Carla, si Lester. Ang sabi nga niya, "Uy, Lester, baka naman okay lang. Sunduin mo ako mamaya sa bahay, ha? Mga parteng 7:00 ng gabi." Huwag ka nang magtanong. Gusto kong sa inyo matulog ngayong gabi. Ang dami ko kasing problemang iniisip mga ma-family problem ba? Basta huwag ka nang magtanong. Ayaw mo ba? Ako na nga itong lumalapit sa iyo Sige na, ha? Ay naku Carla, pasensya na talaga pero marami akong trabahong kailangan tapusin ngayon. Baka nga late na akong makauwi. Masyado na akong pagod sa maghapon. Kung gusto mong gumimik, ikaw na lang. Pero sa ngayon, pass na muna ako. Ha? Next time na lang. Palaging nire-reject nitong si Lester ang anumang sabihin nitong si Carla. Alam niya kasi ang kanyang balak. Pero itong si Carla, hindi magpapatalo. Susubukan pa rin niya. Pagkatapos ng ilang mga araw, ilang mga linggo, siya mismo ang nag-i-invite dito kay Lester na magkasama sila. Date dito, punta dyan, lunch out dito, hangout dyan. Pero itong si Lester, palaging gumagawa ng dahilan at paraan upang makatanggi. Dahil ang focus nga niya ay ang mas gumanda pa ang kanyang estado sa kumpanyang iyon. Dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit siya nasa Maynila. Kaya lang, 3 araw pa, 5 araw pa ang lumipas, parang naninibago itong si Lester dahil si Carla masyadong tahimik. Ni hindi siya binabati, ni hindi siya tinatawagan, ni hindi siya kinukulit. Pa-hard to get. Kaya nga medyo nagtataka na nga itong si Lester. Ang sabi ng kanyang kaibigan at kaopisina, "Pare, kung ako sa'yo, dedmahin mo na yan. Walang dahilan para maubos yung oras at panahon mo para isipin yan. Alam mo ba, kasama yan sa kanyang plan B. Ang plan A niya, kulitin ka, kausapin ka, kunin ang iyong atensyon, ang loob mo. Pero pag hindi effective, yan ang kanyang gagawin. Pa-hard to get kuno. Para mangyari yung kabaliktaran. Kung nung simula, siya yung humahabol sa'yo, sa huli, ikaw na yung hahabol sa kanya." Sabi ko nga sa'yo pare, playgirl yan. Alam niya ang kanyang ginagawa. Pabayaan mo na. Tahimik lamang itong si Lester. Pero ang tumatakbo sa kanyang isipan, bakit nga ba hindi niya pagbigyan? Bakit hindi niya laruin ang larong gustong laruin ni Carla? Siguro, ito na ang tamang panahon upang siya'y matuto ng isang matinding leksyon. Alam niyo kung tutuusin, mabuting tao si Lester. Mataas ang kanyang pagrespeto sa mga babae. Pero tulad nating lahat, nakaranas na rin siyang maging broken-hearted. Pinaasa, niloko, ginamit ng isang babaeng akala niya ay bubuo na ng kanyang pagkatao.
Ang totoo niyan, yan mismo ang dahilan kung bakit nga siya lumuwas ng Maynila upang madali niyang makalimutan ang kanyang nakaraan. Abay, sino ba namang lalaki ang hindi masasaktan? Minsan ka na nga lang umibig at magmahal, lolokohin ka pa at pagkakaitan. Dati kasi, mayroong kasintahan itong si Lester. Ang akala nga niya, ito na ang kanyang makakatuluyan. Siya ang nagplano ng kasal. Siya ang nagbayad ng lahat-lahat ng venue. Ay. Sa mismong araw ng kasal, hindi dumating yung babae. Nabalitaan niya, lumipad na pala ito patungo ng Canada kasama ang kanyang kabit, ang kanyang bagong kasintahan. Ang nakakainis pa, napag-alaman niya na pera niya mismo ang ginamit ng babae para sa tiket nilang dalawa. Makapunta lamang ng ibang bansa. Makatakas lamang dito kay Lester. Si Lester naiwang luhaan. Pero ang hindi malaman ni Lester, bakit nung makilala nga niya ang babaeng si Luisa, para bang tumibok muli ang kanyang puso. Para bang na-excite siyang muling magmahal. Para bang nais niyang makilalang lubusan ang babaeng si Luisa, ang accountant sa kanilang departamento. Sino nga ba itong si Luisa? Si Luisa ay isang dalagang nagmula sa isang mahirap na pamilya. Scholar nang makapagtapos ito ng kolehiyo. Matalino. Medyo tahimik. Isang simpleng dalaga. Medyo palaban pero alam mong malambing talaga. Malayong malayo kung inyong ikukumpara dito kay Carla. May mga pagkakataong si Carla na nga mismo ang nakakahuli kay Lester na palagi nga itong nakatingin kay Luisa. Pero ni hindi man lamang siya kinabahan dahil para sa kanya, isang mababang uri lamang ng nilalang itong si Luisa. Hindi man lamang daw niya ka-level. Pero sa paglipas ng mga araw na siya'y nagpapakipot, kapansin-pansin na nagiging malapit na sa isa't isa itong si Luisa at si Lester. Pero hindi pa sila. Isang araw, nakaramdam ng selos itong si Carla. Kinausap niya agad si Luisa at sinabing, "Excuse me? You're Luisa, right? Sabihin mo nga sa akin, saan ka ba kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng muka para lumapit kay Lester? Ha? Akala mo ba talaga papatulang ka niya? Uy, hindi ikaw ang kanyang tipo. At kahit na kailan, hindi magiging ikaw. Anong magugustuhan niya sa'yo? Taba? Tingnan mo nga sarili mo. Tingnan mo ko. Oh, kita mo? Magkaiba tayo. Di hamak na mas maganda ako at mas sexy sa'yo. Yung gantong itsura nga hirap nang mabingwit si Lester. Ikaw pa ba? Hoy, Luisa, pinapaalala ko lamang sa'yo kung anong akin. Ang akin ay akin. Ako na mismo nagsasabi sa'yo, layuan mo si Lester. Yan ang sabi ni Carla. Ang akala kasi niya, hindi sasagot si Luisa. Nagulat siya dahil ang sabi nga nito, "Carla? Miss Carla, ako ba ang kausap ninyo?" Nako, don't get me wrong, pero hindi po nanliligaw sa akin si Lester. Isang bagay pa, it's none of your business, hindi ba? Ingat po kayo, baka mali po ang tinatahulan ninyo. But, ano? Balitang-balita ka na, Luisa. Ikaw ang tipo ni Lester tapos ngayon tatanggi ka? Gandang-ganda ka sa sarili mo, no? Hoy, para malaman mo, kami na ni Lester. Yan ang sagot ni Carla. Nang biglang tumahimik si Luisa, maya-maya pa, para siyang napapatawa. Ang sabi niya, "Oh, kayo na pala eh. Anong pinuputok ng butsi mo? Anong gusto mong marinig sa akin?
Congratulations? Pwede ba? Sa ganda mong yan, insecure ka pa? Partida ha? Wala pa akong ayos nito. Please lang. Miss Carla, sa oras ng trabaho, do your job. Ayoko mapagalitan ni boss ang dahil lang sa'yo. Go back to your desk, please. At itong si Carla, tameme. Bumalik siya sa kanyang desk at ginawa na nga lamang ang kanyang trabaho. Si Carla, naiinip na. Kaya naman, panahon na upang gawin niya ang kanyang pinakamatinding plano. Nagtungo ito mismo sa apartment ng lalaking si Lester. Nagdala siya ng mga pagkain. Nagulat naman si Lester at hindi niya nga malaman kung paanong nakarating sa kanyang apartment itong si Carla. At dahil nahiya na nga siya, pinatuloy na nga niya ang dalaga sa kanyang tahanan. Ang sabi niya, nais lamang niyang pag-usapan ang ilang mga topics tungkol sa kanilang trabaho. Ang buong akala nga nitong si Lester ay nakaget over na sa kanya. Itong si Carla, hinayaan niya ito na sabihin ang kanyang mga nais sabihin. Sa loob ng kanyang tahanan, kumain sila ng sabay habang nanonood ng TV. Napakabilis ng mga pangyayaring iyon. Hindi alam ng binatang si Lester na may pampatulog pala ang kanyang inumin. Maya-maya, nawala na nga siya sa kanyang wisyo. At agad ginawa ni Carla ang kanyang pinakamatinding paraan. Nagising na nga lamang itong si Lester na katabi na nga niya sa kama, itong si Carla. Wala man lamang kasaplot-saplot. Naabutan nga nitong si Lester, si Carla, nakatalikod sa kanya. Umiiyak ito. O mas magandang sabihing nag-iiyak-iyakan. Pero ang sabi ni Lester, ano bang tumatakbo sa isipan mo? Ha? Ano bang tumatakbo sa maliit mong kukote ha, Carla? Mahirap bang intindihin na ayaw ko sa'yo? Hindi kita gusto. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo kaibigan lamang ang tingin ko sa'yo, Carla? Bakit mo kailangan gawin to? Bakit mo kailangan gawin sa atin to? Ano to, Pikot? Yan ang sabi ni Lester. Pero ang tugon ni Carla, Bakit? Bakit parang kasalanan ko, Lester? Ikaw ang nag-akit sa akin sa lugar na ito. Ikaw ang may sabi sa akin magpunta ako rito. Nagulat na lamang ako nang hawakan mo ko sa braso. Itinulak mo ko sa sofa. Nung una nagulat ako. Pero ang sabi ko dahil gusto kita, pumayag ako. Tapos ngayon, anong klaseng lalaki ka? Pakabastos mo. Yan ang drama ni Carla. At umalis na nga ng bahay na iyon si Carla nang may ngiti sa kanyang labi. Para sa kanya, nagtagumpay na nga ito. Agad-agad, ibinalita ni Carla sa buong opisina nga nila kinabukasan na sila na nga ni Lester. Napapatawa na nga lamang si Lester. At agad na nga niyang binuo ang magandang sorpresa para kay Carla. Payback time, ika nga. Anumang negatibong sabihin ng mga tao sa kanyang paligid, si Carla wala nang pakialam dahil ang mahalaga sa kanya, nakabingwit daw siya ng isang matabang isda, ika nga. Matabang isda nga ba? Tutal, sila na nga daw sa mata ng mga tao. Inimbitahan ni Lester itong kanyang bagong kasintahan pauwi ng probinsya. Nais daw niyang ipakilala sa kanyang mga magulang itong si Carla. Siyempre, excited itong si Carla. Ang tawag niya pa rito kay Lester ay baby. Agad nga itong nag-file ng leave sa company. Habang nag-aasikaso sa pagpa-file ng leave itong si Carla, kinausap naman ni Lester ang kanyang mga magulang, ang kanyang mama at papa doon sa probinsya. Sinabi niya sa mga ito ang kanyang plano. Lumipas ang 2, 3,
4 na linggo, saktong 1 buwan, handa na nga silang umuwi ng probinsya. Itong si Lester at si Carla. Handang-handa na itong si Carla pero parang bigla siyang na bad mood dahil napag-alaman nga niya may sira pala ang kotse nitong si Lester. Nasa kasa raw ito at ipinapagawa. Kaya no choice sila. Dahil matagal ang biyahe, kailangan nilang mag-commute. Sumakay nga sila ng bus. Ano? Diyos ko naman. Lester, kung kailan tayo uuwi sa inyo, saka naman nasira ang kotse mo? Sa bagay, we don't have any choice. Sige na, tara na, tanghali na oh. Ay. At nag-commute na nga ang dalawa. Umabot ng halos 6, 7 hanggang 8 oras ang kanilang biyahe mula Maynila. Tricycle, jeep, bus, roro. Ay, pasalin-salin sila. Habang itong si Carla, nag-iinarte. Mainit daw. Si Lester, napapatawa na nga lamang deep inside. Halos malapit na ngang gumabi nang makarating nga ang dalawang ito sa isang bayan, sa isang malayong probinsya. Ang ipinagtataka nga ni Carla, bakit parang bukid na ang kanyang nakikita? Ni walang signal ang kanyang cellphone. Oh my God, ang init. Lester, ano ba? Wala pa rin ba? Matagal pa ba ang biyahe natin? Diyos ko, parang dulo na ito ng Pilipinas ah. Pagod na ako. Ang mas nakakainis pa, itong si Lester, tahimik lamang. Malapit nang mag-alas 7, nasa biyahe pa rin sila. Maya-maya pa, bumaba na nga sila sa isang waiting shed. Babe, nasa na ba tayo? Ano bang kalokohan to? Napakadilim. Ano ba? Ang bantot na... Ang baho naman dito. Ano ba yan? Ay... Ay, naku naman. Ang daming lamok. Maya-maya pa, itinuro na nga nitong si Lester ang ilaw sa isang malayong tahanan. Ang sabi niya, doon daw ang kanila. Napakamot na nga lamang ng ulo itong si Carla. Dahil sa kanyang pagkakakita, puro bukid at palayan ang kanyang nakikita. Puro puno. Wala siyang nakikitang mansyon, walang kotse, walang kahit na ano. Kundi isang lumang bahay kubo. Are you kidding me now? Lester, ang tagal ng biyahe natin. Umabot ng 7 oras mahigit. Tapos ang uuwian natin, kubo? Taga-bukid ka pala? Diyos ko naman. Mama? Papa pa ang tawag mo sa mga magulang mo? Akala ko ba anak mayaman ka? Ang mahal-mahal ng kotse mo. Naka-apartment ka pa kuno. Come on. Ano ba? Kausapin mo ko. Ang sigaw ni Carla. Pikom-piko na nga ito. Nag-uusap ang dalawa pero patuloy pa rin sa paglakad hanggang sa kanilang marating ang bahay ng mga magulang nitong si Lester. Biglang sumalubong kay Lester at kay Carla ang dalawang matanda. Itong si Carla ni hindi man lamang bumeso o magmano man lamang. Paano ba naman? Disappointed talaga siya dito kay Lester. Sobrang disappointed itong si Carla kay Lester, lalong-lalo na sa kanyang buhay sa bukid. Nang makita niya ang tahanan, hindi man lamang ganong kalaki. May ilaw pero pakurap-kurap pa. Kaya minsan, mas madalas, kandila ang gamit nila nung gabing iyon. Walang TV, walang fan, walang aircon. And guess what? Kung anong pagkain ang nakahain sa lamesa. Ginisang gulay, ginisang sardinas, kanin at itlog.
Nang parehong gabi, lumabas ng bahay itong si Carla at sinundan nga siya ni Lester. Ang tanong ni Lester, ano bang problema? Problema? Ikaw? Ikaw yung problema? Paano mo ko nagawang lokohin ng ganito? Ha, Lester? Ang galing mo rin talaga, no? All this time, niloloko mo lang ako. Siguro, hindi sa'yo ang kotseng iyon. Siguro? Siguro hindi rin sa'yo ang apartment na yun, no? Nakikitulog ka lang, no? O baka naman caretaker ka lang nun. Umamin ka na. Nakakapandiri ka. Ni wala kayong maayos na banyo. Kung sa bagay, sa malapitan. Hindi ka naman talaga gwapo. Magaling ka lang magdala ng damit. But you're not actually cool. You're not even handsome or cute. Napaka-typical mo. There's nothing special about you. Kaya please lang, pagbalik natin ng Maynila, don't you ever talk to me. Wag na wag mong ipagsasabi na naging kasintahan kita. Kasi ako mismo ang tatanggi. Ako mismo ang hihindi. Magsama kayo ng mga magulang mo. Puwisit. Itong si Lester, wala man lamang ka-emosyon-emosyon sa muka. Basta ang sabi niya, so what makes you think na kung mayaman ako, pipiliin pa rin kita pagkatapos kong makita ang tunay mong ugali? Huh? Go. Gusto mong umalis? Go. Ni hindi man lamang kita pipigilan. Manong! Hali po kayo. Pakihatid nga po ang babaeng ito sa pinakamalapit na bayan. Ayoko na po siyang makita rito. Yan ang sabi ni Lester bago nga siya tumawag ng isang tricycle driver na maghahatid kay Carla doon sa kabayanan. Walang kaalam-alam si Carla na ang dalawang matandang kanyang nakausap at nakita kanina ay hindi talaga tunay na mga magulang nitong si Lester. Ang mga iyon ay ang mga pinagkakatiwalaang katiwala ng kanyang mga magulang sa kanilang malawak na lupain. Maya-maya pa, inabutan nitong si Lester ang dalawang mag-asawa ng malaking halaga ng pera. Halos bandang 9:00 na nga ng gabi nang umuwi itong si Lester sa kanilang malaking mansyon. At nang makita siya ng kanyang mga magulang, agad siyang niyakap ng mga ito. Ikaw talagang bata ka, siraulo ka talaga. Ang lakas ng trip mo. Alam mo anak, kung tutuusin, hindi mo kailangang magtrabaho sa Maynila. Sabi ko naman sa iyo, mag-focus ka na nga lamang sa ating negosyo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Move on na. Ikaw ang aking nag-iisang tagapagmana. Dito ka na nga lamang sa atin. Yan ang sabi ng kanyang papa. Papa, huwag niyo naman pong palabasin na para bang ginawa ko lang to para magsaya. To have fun. Para mag-enjoy. Alam niyo naman hindi ba? Hindi ko po katuwa ang saktan ang damdamin ng iba. Ang sa akin lamang po, kasama ko po siya sa aking trabaho. Hindi po ako makapag-focus sa aking ginagawa nang dahil sa kanya. Pangalawa, paraan to para siya'y matuto. Papa, nais ko rin po siyang makilala ng lubusan. Nais ko pong malaman kung ano ang tunay niyang pakay sa akin. Kaya ko ginawa yun. Papa, kung nais kong manahin ang mga pag-aari ninyo, ang mga negosyo po ninyo, gusto ko, meron akong partner na maaari kong asahan, yung dependable. Maya-maya pa ay muling dumaan yung driver na naghatid kay Carla sa kabayanan. At ang sabi nga ng driver dito kay Lester, maayos naman daw ang kanyang naging biyahe patungo ng kabayanan. Ang plano nga daw nito ay muling magtungo ng Maynila, mag-isa, bukas ng umaga. Wala nga daw itong dapat ipag-worry dahil maayos namang hotel ang kanyang tinutuluyan. Kaya nga lang, halatang halata daw na galit daw ang babaeng ito kay Lester. Palibhasa, napahiya nga siya sa kanyang sarili. Gold digger pa more.
Ayaw nga nitong si Lester ng mas mahabang drama, kaya agad siyang nagpalit ng SIM card. Ginugol ni Lester ang kanyang panahon, ang kanyang leave upang makasama ang kanyang mama at papa. Tutal, matagal na nga raw siyang hindi nakakauwi. Alam ni Lester na sa pagbalik nga niya sa Maynila, maaaring malaman nitong si Carla ang kanyang buong pagkatao, ang buong katotohanan. Kaya itong si Lester, nagpasya na nga itong mag-resign sa kumpanyang iyon. Unang-una, hindi yan dahil takot siyang malaman nitong si Carla ang kanyang buong pagkatao. Ang nais niyang mangyari ay matutukan ang negosyong pag-aari ng kanyang ama. Ngayong wala na nga siya sa kumpanyang iyon, malaya na nga siyang suyuin at ligawan ang babaeng si Luisa. Aba, itong si Carla, hindi pa rin matanggap na siya ay napagtripan nitong si Lester. Mukhang nakahanap siya ng katapat. Bilang ganti, sinisiraan nga nitong si Carla si Lester doon sa kanilang departamento. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin siyang kaide-ideya kung sino nga ba talaga itong si Lester. Ang alam niya, isa lang itong walang kwentang lalaki na pinaikot siya ng matagal na panahon. Carla, itigil mo na nga yan. Masama yung ginagawa mo eh. Alam mo bang krimen ang ginagawa mo? Paninirang puri ang ginagawa mong ito. Si Lester, walang ibang ginawa kundi kaibiganin ka. Unawain ka, intindihin ka. Sinasakyan ang lahat ng trip mo nung panahong magkasama kayo. Lalong-lalo na nung mga panahong ang sabi mo ay kayong dalawa. So what kung hindi siya mayaman? So what kung mahirap lang siya at taga-bukid pa? Walang problema yun. Masipag naman si Lester, madiskarte at matalino. For your information, hindi lahat ng babae katulad mo na pera lamang ang habol sa mga lalaki. Matinong tao si Lester at malapit ko na siya maging kasintahan. Kaya please lang, tigilan mo na nga siya. Respeto naman oh. Yan ang sabi ni Luisa bilang pagtatanggol kay Lester. Pero ang sabi ni Carla, wala na nga daw siyang pakialam pa kay Luisa at kay Lester. Total, bagay naman daw sila. Parehong mahirap lamang ang buhay at walang ibubuga. Ang ilang mga office mates nitong si Carla at Luisa napapatawa na nga lamang sa mga bagay na sinasabi nitong si Carla. Halatang wala siyang kaalam-alam sa kanyang mga sinasabi. Wala siyang alam sa totoong pagkatao ni Lester. Ilang linggo at mga buwan pa ang lumipas, sinagot na nga ni Luisa itong si Lester. Paano ba naman? Masigasig itong manuyo. Hatid sundo sa opisina itong si Luisa. Kuhang-kuha na nga ni Lester ang kanyang tiwala. Ngayong magkasintahan na ang dalawa, madalas ngang kamustahin nitong si Luisa ang mga magulang ni Lester. Kung okay lang ba daw na siya'y magpadala ng mga regalo doon sa kanilang kabukiran. Tumagal pa ang relasyon ng dalawang ito. Mas naging matibay dahil nga botong-boto itong mga magulang ni Luisa kay Lester. Dahil si Lester ang tipo ng taong walang kaarte-arte sa katawan, madiskarte, matalino at sadya namang kahanga-hanga ang katawan, malakas at talaga namang masigasig kung magtrabaho. Kahit gawaing bukid, hindi tinatalikuran. Sa paglipas ng buwan, mas palalim ng palalim ang pagtitinginan ng magkasintahan. Ngayon, mas buo na ang loob nitong si Lester na pakasalan si Luisa. Palibasa, may basbas na ng kanyang mga magulang. Bago ang mismong kasalan, ipinakita nitong si Lester kay Luisa ang kanyang tunay na pagkatao. Kung sino ang kanyang mga magulang, kung ano ang estado nga nila sa buhay, at ano ang dahilan kung bakit niya inilihim ang bagay na ito sa mga tao na kanyang nakikilala sa Maynila. Ang ikinagulat nga ni Lester, para bang walang reaksyon si Luisa. Ipinapakita nga lamang nito na para bang hindi nga talaga siya after
sa kayamanan ng pamilya ni Lester. Ang mga magulang ni Luisa halos ganoon din. Nagulat at naging maligaya. Hindi dahil mayaman ang magiging asawa ng kanilang anak, pero dahil magkakaroon na nga sila ng pagkakataong makilala rin ang mga magulang ni Lester. Naniniwala kasi ang mga magulang ni Luisa na mas magiging matibay ang pagsasama ni Luisa at Lester kung magkasundo ang kanilang mga magulang. Wala pang isang buwan, isang engranding kasalan na nga ang naganap at ang balitang ito ay kumalat agad sa opisina ni na Carla. Ang kanyang ikinagulat, parang ibang mga magulang ang pinakita sa kanya ni Lester noon. Hindi ito ang mga ito. Damit pa lamang, sa mga kotse pa lamang, halatang mayaman na ang pamilya't angkan na pinanggalingan ni Lester. At nalaman nga ni Carla na ito palang ama ni Lester ay dating congressman sa kanila. Sila ang isa sa pinakamayamang pamilya sa kanilang probinsya. Ang angkan ni Lester may abogado, may negosyante, may politiko, sa makatuwid, mga profesional. Tinginan yung mga kaopisina nga nitong si Carla sa kanya. At ang sa isip nila, natuto ka na. Si Carla, hiyang-hiya sa kanyang mga ginawa kay Lester. Ang nais na nga lamang niya noong panahon ngayon ay lamunin siya ng lupa. Magmula noon, palagi na nga itong nakaabang sa mga Facebook post ni Luisa at Lester. Kitang-kita nga niya kung gaanong kaganda na ang buhay ng mag-asawang ito. Halos mamatay sa inggit si Carla. Pinagyabong ni Luisa at Lester ang pag-aari ng pamilya ni Lester. Lahat ng mga negosyo, lahat yan umasenso nang dahil sa kanilang pagtutulungan. Ngayong maganda na ang buhay nitong si Luisa sa piling ng kanyang asawa, ano nga kayang nangyari na kay Carla pagkalipas ng ilang pang mga buwan at mga taon? Nagsilbing aral kay Carla ang ginawa sa kanya ni Lester noon. Sinubukan niyang umibig ng tunay nang hindi bumabase sa panlabas na anyo o kayamanan ng isang tao. Kaya nga lamang ay sadyang malupit ang tadhana sa kanya. At least, meron siyang magandang trabaho. Wala nga lamang love life. Hanggang itong si Carla ay tumanda na ngang dalaga. Pero anong malay natin? Baka merong pang mas magandang plano ang Diyos para sa kanya. Itong si Carla, dumadalangin pa rin na sana hindi siya tumandang mag-isa. At ngayon, ang dalangin niya, sana ay nasa maayos na kalagayan ang mag-asawang Lester at Luisa. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Hello! Kamusta po sa inyong lahat? Binabati ko po ng isang napakaligayang araw at napakainit na panahon. Dito kina Susan Castor Joseco, Leticia D, Yolinda Castillo, Emelda Wada, Regana Liera, Mr. Dante de Guzman, Yusrina Abdullah, Mercedes Alcabasa, Hi, Nanita Fini, Zenny Loresca, hello po sa inyo, Elizabeth Failanga, at Celestina Sigwa. Okay, last but not the least, binabati ko rin po ng isang magandang araw sina Chari Bate, Yaya Ipulgo, Carmelina Parcon, Helen Carido, Margarita Seniza, at Julie Bodoy. Muli, nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa channel naming ito. Sana po ay hindi po kayo magsawa at kung meron po kayong mga request or komento, just comment down below. Maraming salamat. Paalam.